po sa inyong lahat, isang magandang araw. Ako si Remeliza, nandito ako para i-share sa inyo yung isang malaking pagpapala na natatanggap ko every Thursday sa ating love therapy seminars. And isa sa mga bagay na to ay kung paano ako bilang isang babae sa harapan ng Diyos, sa family ko, and sa love life ko. Natutunan ko na yung Diyos, yung revealer ng ating kaluluwa. Ibig sabihin nun, siya yung nagpapakita sa atin ng mga bagay na kailangan nating baguhin, mga bagay na kailangan nating iwasang gawin, and mga bagay na kailangan nating simulang gawin din. So, simula nang umaattend ako ng love therapy seminar, nakikita ko yung improvement sa sarili ko. Kung paano ako makitungo sa family ko, kung paano ako sa relationship ko, and kung paano ako sa harapan ng Diyos. Every time na pumupunta ako ng love therapy seminar, may mga pagpapala akong natatanggap mula sa Diyos. Kasi natutulungan ako nito na maging isang mas mahusay na babae, na anak, na kapatid, at nakarelasyon din. Kaya ikaw na babae, or ikaw na nanay, or kung sino ka man na nanonood ng video na to, gusto ko na ipasa sa iyo itong pagpapala na to. And matatanggap mo lang to kung pupunta ka ngayong darating na Thursday at 7 p.m. dito sa General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao, sa tabi ng National Bookstore, dito sa main cathedral natin. Every Thursday at 7 p.m. meron tayong napakalaking opportunity para makita natin yung sarili natin and para din makipaglaban sa family natin. Kung ikaw ay may kinakaharap sa iyong family, ikaw na may pinagdadaanan sa iyong love life, ikaw na nahihirapan para i-overcome or magkaroon ng improvement sa sarili mo, pumunta ka. Join us every Thursday and makikita mo yung pagbabago sa loob mo. Kasi as yung Diyos, yung revealer natin, siya rin yung magbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan mo yung mga bagay na kailangan mo mapagtagumpayan and para maging isang mas mahusay ka pa na babae, na anak, na asawa. So, iniimbitahan kita ngayong darating na Thursday at 7 p.m. See you! Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Awakening of Faith program. Muli, nandito kami para magdala ng salita ng Diyos sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, o nasaan man po kayo. Nandito kami para ipasa sa inyo kung ano man ang nakasulat sa mga pangako ng Diyos. And gusto ko po na kunin na rin tong opportunity na to, na imbitahan kayo ngayong araw na to sa ating gawain, sa service natin sa church. For example, dyan sa main church natin sa Cubao, meron tayong ginagawang love therapy service. Itong service na to ay para sa mga tao na may asawa, single, mga tao na gustong ipaglaban ang kanilang pamilya, mga tao na gustong makita yung pagbabago at kaligtasan sa kanilang pamilya. At alam nyo po na ang pamilya ang isa sa pinakamahirap na mabago na aspeto ng buhay natin. Kasi alam natin na yung bawat family members natin may sari-sariling desisyon. Pero ikaw yung magiging Noah, ikaw yung magiging Moses ng pamilya mo. Ililid mo yung pamilya mo sa kaligtasan at pagpapala ng Diyos. Okay? So pwede kang magpunta, meron pa tayong service ng 3 p.m. at lalong-lalo na alas 7 ng gabi. And pwede nyo lang kaming kontakin kung talagang gusto nyong pumunta para makuha nyo yung exact address dyan sa ating main church. Okay? So pwede rin po kayong maghanda ng tubig kasi mamaya gagawa tayo ng prayer of agreement. Sumabay ka sa prayer na to ng may pananampalataya para makita mo yung pagpapala, biyaya at tagumpay na galing sa Diyos. Okay? So magbabalik po kami pagkatapos ng kantang to at ng testimony mapapanood nyo ngayon. Tuwing tinitingnan ang iyong kabanalan at
pag-ibig mo ay pagmasdan, at lahat kami ay magpupuring sa liwanag mo. Galak sa puso ay sa'yo naranasan, na sa piling mo ako'y nanahan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Tuwing tinitignan ang iyong kabanalan, at pag-ibig mo ay pagmasdan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Galak sa puso ay sa'yo naranasan, nang sa piling mo ako'y nanahan, at lahat kami ay magpupuri sa liwanag mo. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Sinasamba kita, sinasamba kita, ang aking buhay para purihin ka. Ako si Bernadette Morales. Bago ako dumating sa Simbahang Universal, masasabi kong yung buhay ko ay puro pagsaway sa Diyos. Nagkaroon ako ng bisyo ng pag-inom, yung pagsisigarilyo, addiction sa pornography. Gusto ko yung kasiyahan kasi gusto ko ng kaibigan dahil nga yung buhay ko ay napakalungkot. Nakipag-live-in ako. Kinailangan namin na magsama dahil buntis na ako ng time na yon. At yung pagbubuntis ko ay hindi ganun kadali dahil sensitive, yung mahirap akong magbuntis. Yung bata ay lumabas ng kulang sa buwan.
habang lumalaki siya, napansin namin na may kakaiba sa kanya, na yung ulo niya is unproportion sa katawan niya. Nag-undergo siya sa isang operation. Although months, successful yung operation niya, pero kinailangan na naman siyang operahan. Yun yung isang napakahirap na desisyon kung kailangan mo pa bang paoperahan yung anak mo na hirap na din siya. Yung time na yun, yung nawala siya, yun yung gabi-gabi, depressed ako. Bumalik yung mother ko galing sa abroad. Niyaya niya ulit ako sa Simbahang Universal. Sa mga ilang taon na umattend ako ng church, narinig ko yung patungkol sa igapu, yung sa campaign. Doon, grinab ko yun. Kasi narinig ko na pagpapalain daw ako, magkakaroon ako ng blessing. Na yun yung pinakahabol ko doon. Yung natutunan ko yung pag-iikapu, sumasali ako sa campaign, dumarating yung mga pagpapala sa buhay ko, nagkaroon ako ng negosyo, tapos hindi na kami nangungutang ng gaya ng dati. Pero sa loob ng 5 years na yun, hindi ko alam yung Holy Spirit. Kaya nung narinig ko kung ano yung Holy Spirit, parang na-curious ako, ano ba yung bagay na yun? Bakit? Parang napakahalaga ng bagay na yun. Kaya dumating yung Fast of Daniel 2021. Doon, talagang humiwalay ako sa mundo. Talagang nilayoan ko yung social media, yung TV, yung panonood ng mga pornography. Talagang nag-focus ako na hanapin yung Diyos. At yung natapos yung Fast of Daniel, doon nagpabaptize ako sa water. Na talagang doon iniwanan ko yung dating ako. Na pinatay ko yung dating ako. At sumali ako sa campaign. Hinanap ko yung Espiritu Santo. Yun yung hiniling ko sa campaign na yun. Kasi nais ko talagang matanggap yun. Uhaw na uhaw ako matanggap yun. At dumating yung 2022, another campaign. Doon, grinab ko ulit yung opportunity na yun. Sumali ulit ako at sineryoso ko yun. Nagsik ako ng Holy Spirit sa madaling araw. Sumama ako mag-evangelize. Tapos, kapag nilinis ng church, sa mga gawain sa church, talagang ginawa ko lahat. At hiniling ko sa Diyos na sabihin niya sa akin, ano ba yung dapat na gawin ko para matanggap ko yung Holy Spirit. At doon, hiniling niya yung relasyon ko sa asawa ko na dapat ayusin ko yun. Pwede kong sabihin na yung pera na nilaan ko para sa campaign ay gamitin ko sa kasal ko kasi yun yung hiniling sa akin ng Diyos na dapat ikasal ako. Pero hindi ko ginawa yun. Mas pinili ko na isurrender yun sa altar. At yung time na yun, yung kasal na tuloy yun, kahit simple lang. At yung mga resulta ng campaign, dumating yung pagpapala sa buhay ko, sa negosyo ko, na talagang kahit yung isang kliyente na talagang matagal na nawala sa akin, bumalik sa akin, isang napakalaking kliyente. At yung pamilya ko na alam ko na nasa kamay ng Diyos, protektado, hindi nagkakasakit. At kami ng asawa ko, yung relasyon namin ay mas maayos na. Dati siyang negatibo, ayaw niyang umattend sa Simbahang Universal. Sobra siyang negatibo, pati sa pagtatype. Pero ngayon, isasama ko na siya. At isa sa pinakamaganda at pinakamahalagang pagpapala ng tanggap ko ay yung matanggap ko yung banal na Espiritu. Alam mo na yung Espiritu ng Diyos na nasa loob mo, may kasiguradahan ka. Kaya gusto mo na paglingkuran siya. Dahil dati ayoko na yung maging assistant. Kasi iniisip ko na isa yun yung obligasyon lang. Pero ngayon, dahil yung Espiritu yun ng Diyos yung namumuhay sa akin, naging isa akong teacher sa CBC. At isa na rin akong collaborator. At lahat ng pagpapala na yun, ay napakalaking isang pribileyo. Napakarami pong mga tao ngayon na
tinatawag na influencer. Maraming mga tao na ginagamit ng, sabihin na natin, ng masama para mag-influence ng kasamaan rin sa ibang mga tao. Actually, sa mundo natin ngayon, mas lumalaganap, mas kumakalat ang kasamaan sa paggawa ng masama kaysa sa kabutihan. Tingnan nyo na lang po yung mga balita, tingnan nyo na lang po yung mga nangyayari sa mundo, sa paligid natin. Para bang kaliwat kanan sa nangyayari sa lugar natin, sa mundo natin ay pasama ng pasama. Pero bakit nga ganun? Kasi alam natin po na nasa mga huling araw na tayo. And yung masama o yung negativity at kampon ng kadiliman, which is yung diablo, ginagawa niya na yung lahat ng kanyang makakaya para, alam mo yun, mag-influence ng mga tao na mapunta yung mga tao sa kapahamakan. And ngayon, kung yung masama, kung yung diablo ay gumagamit ng mga tao para mag-influence ng mga taong dadalhin rin nila sa kasamaan, yung Diyos ay ganun rin. Ang Diyos ay naghahanap ng mga tao na mag-i-influence rin sa ibang tao ng kabutihan, ng liwanag. Kasi kung kumakalat yung kadiliman, kumakalat yung kasamaan, dapat rin kumalat ang kabutihan, dapat rin kumalat ang kaliwanagan na galing sa Diyos. And ngayon ang tatanungin dito is, sino po ba ang pwedeng gamitin ng Diyos para ikalat itong liwanag na to? At makita ng mga nasa kadiliman na tao itong liwanag na to. Sino po ang gagamitin ng Diyos? Mga kaibigan, huwag ka nang tumingin sa likod, huwag ka nang tumingin sa kanan, sa kaliwa mo. Kasi ang totoo, ikaw na nanonood ngayon, ang gagamitin ng Diyos para mag-influence sa mga tao dyan sa mundo na puno ng kadiliman. Siguro sasabihin mo, Pastor, ako rin ay makasalanan. Ako rin ay hindi deserve na tumanggap ng ganitong privilege. Ang totoo po mga kaibigan, lahat naman tayo hindi deserve. Lahat naman tayo ay hindi karapat-dapat sa biyaya ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Pero, kung tayo yung klase ng tao na sasabihin, kahit hindi man tayo karapat-dapat, pero meron tayong desire, willingness na sumunod at isuko ang lahat sa Diyos, gagamitin niya tayo. Hindi mahalaga kung ano yung education mo, hindi mahalaga kung ano yung itsura mo, hindi mahalaga kung ano yung background mo o ano yung dating buhay mo. Kung ikaw yung tao na willing na mag-obey sa Diyos, willing na sundin ang kanyang mga utos, mga kaibigan, yung banal na Espiritu ay pwedeng bumaba sa iyo. At pinag-uusapan natin sa mga programs natin is yung pagtanggap ng Holy Spirit. Kasi ang Espiritu Santo ay Espiritu ng liwanag. So ibig sabihin, kapag natanggap mo yung Espiritu ng Diyos, matatanggap mo yung liwanag na to. And isa ka sa magiging kagamitan ng Diyos para magdala ng liwanag sa mundo. And then tingnan niyo po yung sinabi dito sa libro ng Matthew chapter 5 verse 16. Masahin natin po dyan. Sabi dyan sa English, "Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven." Sabi dyan, "Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father in heaven. So malinaw na malinaw dito na kailangan daw natin na kumbaga pakinangin, kailangan daw natin na paliwanagin yung liwanag na natanggap natin. So ibig sabihin, pag natanggap natin yung Espiritu Santo, tayo ay magiging influencer na rin. Influencer na hindi katulad ng mga napapanood nyo na sinasabi na influencer sila, halimbawa yung mga vlogger at yung iba pang mga tao na merong kakayahan na mag-influence. Pero hindi yun yung tinutukoy na influencer. But yung tinutukoy ko is, saan ka man magpunta, kung nasa iyo yung banal na Espiritu, makikita sa iyo ang Diyos. Kaya mong ipasa yung liwanag na tinanggap mo sa ibang tao na nasa kadiliman. Halimbawa, sa pamilya mo. Ibig sabihin, mahawa mo, makukontaminate mo, at mabibless mo yung pamilya mo. In other words, kapag nasa iyo yung banal na Espiritu, isa ka ng tatawaging pagpapala. Hindi ka lang pinagpala, pero ikaw ay magiging pagpapala sa family mo, pagpapala sa trabaho mo, pagpapala sa inyong school, pagpapala saan ka man magpunta. Imagine po, yan yung gustong gawin sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Ibig sabihin, saan ka man magpunta, makikita ng mga tao na ikaw ay kakaiba. Hindi lang dahil sa pananamit mo, hindi lang dahil sa itsura mo, pero ikaw ay kakaiba mag-isip, ikaw ay kakaiba mamuhay, ikaw ay kakaiba na magsalita. Yung salitang lumalabas sa bibig mo ay may salita ng buhay, salita ng pag-asa, kung saan lahat ng mga tao sa paligid mo ay matutulungan mo. Yes. That's why, mga kaibigan, napakahalaga na yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kasi pag yung Espiritu ng Diyos ay nasa iyo, magkakaroon ka nitong liwanag at yung liwanag na to ay magsha-shine sa ibang mga tao. Yes, magsha-shine. Makikita, magiging influencer. May influence mo yung mga tao na lumapit sa Panginoong Diyos. Amen? Yan yung gustong gawin sa iyo ng Panginoon. That's why, kung kasali ka sa campaign na to, hilingin mo na matanggap yung Holy Spirit. Kung kasali ka sa 21 days na to, tayo na sa halfway na. Sa December 10, bawat isa sa atin ay aakyat sa altar ng Diyos para matanggap yung Espiritu at glory niya. Yes, kung hindi ka pa kasali, pwede kang sumali. Pumunta ka sa bawat universal church na nandito sa ating bansa. Pwede kang pumunta sa altar, pwede kang humingi sa pastor natin ng prayer request, pumunta sa altar at isulat mo doon sa request mo na gusto mong matanggap itong Espiritu ng Diyos, isang Espiritu ng liwanag na nanggagaling sa Kanya. Amen? Kasi tandaan natin, ang liwanag nagsashine sa kadiliman. So ibig sabihin, kahit ikaw, maliliwanagan ang buhay mo kapag natanggap mo yung Espiritu Santo. Hindi lang yung ibang tao, pero ikaw mismo, yung buhay mo rin. Yes or no? So that's why we need to receive the Holy Spirit. Okay? So if you want sumali and may mga tanong pa kayo about sa campaign, about sa 21 days, wag po kayo mag-atubili at mahiya na tumawag sa aming helpline at sasagutin namin ang bawat tanong ninyo. Okay? So mga kaibigan, ihanda nyo na po yung inyong baso ng tubig kasi gagawa na po tayo ng prayer of agreement. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Hello everyone, may God bless you, may God bless your family in the name of Jesus. Well, now I want to bless this water together with you because we believe that when we present our prayers to God, God can make the impossible to become possible. Please hold in your hands your tubig and now let us pray all together in Jesus' name. My God and my Father, in the name of your Son Jesus, we are here now all together in your holy and almighty presence. We know, my God, that when we come before you, believing that you can answer our prayers, you can make, oh Lord, the impossible to become possible. And now, my God, I ask you for those who are watching this program, yes, those who are sick, those who are in need of a blessing. My God, you can give this blessing to your people.
right after they drink from this holy water, especially, oh God, those who are feeling pain, those who are lost, those who are feeling downcast. Oh my God, please, in the name of Jesus, I bless this water. I bless the water your people have in their hands, in Jesus Christ's name. Now, then where you are, you can drink from this holy water in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name. And those who believe, receive now your healing. Receive now, the power of God in your life. And if you believe now, you are healed, you are blessed, in Jesus' name. Amen. Amen. Now you are blessed, you and your family. So in case you live here in Tarlac province, I just want to let you know that we are here to help you, to assist you, not only you, but also your family. Now you can see our location. It's here in Barangay Poblacion, F. Tanyedo Street, Beni Square building. Those who are watching us from Tarlac province, I want to let you know that you are more than welcome here in our UCKG. May God bless you all in Jesus' name.